Again, Sir Rick, nabanggit mo na ikaw ay Catholic but also practicing Buddhism. So, bakit po? Oh, kasi parang sa kanila din dito ha, it seems like the same din po. They have also five precept. So yung five precept po is number one is no killing, No killing. yes, no lying, no stealing, and then no sexual misconduct, and then no drinking of intoxicants po. Siya yung five precepts po nila dito. Tapos they practicing also the three acts of goodness, yung do good deeds, speak good words, and think good thoughts. Itong three acts of goodness, parang madali lang siya i-memorize, pero mahirap din siya. Minsan na, kasi para sa akin, tao lang din naman tayo, mahirap siya i-practice. Para sa akin, yun yung sinasabi nila parati. Madali lang siya i-memorize, pero mahirap siya i-practice yung Church of Goodness. So, paano if, Pero if you're really mindful sa everyday mo, kailangan ko maggawa ng mabuti ngayon. O kailangan ko magsalita ng mabuti. Kailangan ko mag-isip ng ano. So, at the end way na paano mo yung practice mo lang yung Church of Goodness po. So, paano sa halimbawa? Sabi mo hindi tayo perfect even for sa amin. May konsepto na mga repentance, confession sa ano Oo, So, sila dito din. naman, paano Meron din naman? sila na may chanting din sila for repentance. Katapos lang last week. So, halimbawa, may nagawa kang kasalanan. For example, Kapag may nagagawang kasalanan, usually kapag ginagawa kasalanan ba ang tawag nila talaga doon? Or, kasi sa iba, sa Shinto, ang tawag nila doon, pollution. So, sa Buddhism, kung if you do wrong lang, para kung may nagawa ka lang mali. consider siya as kasalanan. Hindi naman, pero kasi sa kanila, hindi naman kasi sinasabi niya kasalanan. Pero sa Filipino, pili mo kasalanan. So, di ba? Pero sa kanila, kapag nakagawa ka man ng mali, magbabaw ka lang kay Buddha, mag-repent ka lang, ask for forgiveness, lang ka yung ginagawa nila. Hindi mo na kailangan mag-dance sa monk. Hindi naman. Diretso na. Pero usually, kung alam din naman nila na may nagawa kang mali, they suggest na go to Buddha. Say for sorry. So, anytime, Para hindi ka na magko-confess to maghihintay ka pa ba ng Sunday or anytime. So, ang ano siya, dati, sa temple ka lang pwede magsamba? Pwede ka ba sa bahay mo, mag-pray sa bahay? Pwede. Because they believe that Buddha is everywhere man. Kailangan mo ba ng shrine? Or Hindi naman. Mm-hmm. Kumbaga, kahit nasa kwarto mo ikaw, pwede ka mag-pray kay Buddha. Oo. Because usually, pagkakalam ko nito, inaano din ng founder namin before na you need to have two religion. At least two. Hindi sinasabi ng founder namin na mag-focus ka dito. No, if you want to go to other religion, go. Kahit sila pupunta din sila sa church. May interfaith din kasi kami dito. Pwede sila dito. Ano ba yung bukod sa pagiging bawal kumain ng meat, animal meat, meron pa bang mas malaking command doon? Bukod sa binanggit mo na yung 5 precepts, kumbaga ano yung considered na pinakamalaking kasalanan? Meron bang gano'n? Wala naman. Yun yung 5 precept talaga. So, kumbaga sa ang pinaka-goal ng isang Buddhist ay mamuhay ng maayos. Yes. Ito ang peaceful. Peaceful sa sa community talaga. Kaya nagkano sila na good connections ba? Ganon. They really, parang iaano din nila na to have a good relationship to others. That's why temple is open for everyone.
Meron bang somewhat discrimination sa mga non-pure Chinese? May ano po? May discrimination? Wala. So, ibig Sa akin sabihin, dito wala. It should be equal. yun nga yun, yung ano niya yun. Yung principle ng Buddhism. It should be equal. Everyone here is equal. Wala sila ba discrimination? So, kung yung iba, kumbaga pag half-breed ka, kumbaga half-Chinese, Hindi na. walang ganun. Lalo pa kung Pilipino, wala naman. Tapos dito ka din sa temple, even though you're rich or ano, once you enter the temple, everyone is equal. So, I'm assuming ko, kahit nasa labas ng temple, dapat i-practice nila. Yes. Kasi yung devotees yun. Even the devotees outside, they practicing vegetarian. So, kahit naman hindi naman equal kasi, pero they practicing vegetarian. Meron bang ano sir, tawag dito? Yung obvious na character ng isang Buddhist pag nasa labas ka, paano mo siya makikilala, for example? Meron bang ganun? Wala naman. So, yun, Normal. pareho lang din siya yung Normal. so, talaga sa lifestyle niya. Yung mare-recognize mo lang din kapag may monks. Kasi yung the way they... Itong mga monks at least. Pero yung mga devotees, hindi mo ba? Really same with other people, but different practices. Feeling ko lang lalabas kami. Pero, yung practice namin, yung kung paano kami kumilos din yata. Ganun totoo na. Thank you, sir. Magpipicture pa